Video footage ni Martin Romualdez, the future Prime Minister at nagpipiling na presidente ng Pilipinas. Ito ay kumakalat ngayon sa social media. Naku po, ano na naman ba tong video na to? So hindi ulitin ko ito po, paunawa po, hindi po ito prank. At ito po may papakita ho tayong video na kung saan ay nakalkal natin. Oo, ito ay video mapatungkol dito kay Martin Romualdez. Grabe na to, no? Alam nyo, pag nakita to pag kumalat tong video na to, sobrang kahihiyan to kay Martin Romualdez. Biruin nyo ba naman alam naman natin kung gaano magbida-bida si Martin Romualdez sa mga kung saan na yung mga ginagawa daan ng isang presidente si Martin Romualdez nang gumagawa. Kakaiba ho ngayon kakaiba tong video na to, nakakahiya ito. No, so syempre bago natin puntahan yung video na yun, wag muna kayong aalis. At pag-usapan na rin natin tong buwelta. Ito yung pahayag ng mga bataan ni Martin Romualdez. Mapatungkol ho sa tawag dito, mapatungkol ho dun sa mga sinabi or bawi ni PRRD. Ito, nagkakahulan na naman sila. Anak ng teteng, kahulan pa more. Wala na kayong ginawa kundi kumahul ng kumahul. Yung mga garapata ni Martin Romualdez ay nagliliparan. Garapata talaga no. Wala ganun talaga kahit naman ikaw na nanonood. Pag napakinggan mo tong mga video na ipapanood ko sa'yo, hindi ba garapata ni Tamba ang tawag mo rito? Hindi tayo nakapag-vlog ng ilang araw kasi tayo po ay naglipat dito sa lugar ng Batangas para medyo maiwas ho tayo kasi kapag nandun ho tayo sa Maynila medyo delikado tayo. May mga umaaligid-aligid kasi dun sa bahay namin. Syempre kailangan natin mag-ingat. Marami pa namang galit pa naman sa akin ngayon. Marami pa namang mga nanggigigil. Ewan ko ba't nagigil kayo sa Banateros? Nabibisto kayo no? Nasusupalpal kayo pag Banateros na yung bumira sa inyo no? Ganyan talaga may isa kasi magbago-bago din, hayop ka. Magbago-bago din kayo, wag puro kurakot ha. Oo, wag puro tawag dito, wag puro pera ng bayan nyo inatupag nyo. Magtrabaho ka. So eto nga bago natin mapunta doon, marami pa nga tayo ditong mga pag-uusapan. Katulad nga po nito nung video ni Ted Filon parang may interview po si Ted Filon at muling may nakakatakot na panayam or katanungan itong si Ted Filon. Naku po, yari na naman dito yung mga pero eto pinagtataka ko. Buti na lang ito kahit papano yung ibang mga journalist medyo mga gumagalaw-galaw. Oo, parang syempre yung iba kasing journalist talagang parang tinapalan na ng 1,000 pera sa bunganga. No, parang tinatapalan na ng pera sa bunganga para lang magbalita ng mga fake news. Oo, tapos kami yung mga mainstream, kaming mga social media influencer, kami yung tinatawag na fake news pero di hamak na maraming mga journalist or anchor na talagang mas fake news talaga kung fake news lang ang usapan. So ito na nga panoorin ho natin tong sinabi Ajong, where are you? Kamusta na you? Gigil ka na ba? Gigil ka na naman ba sa mga Duterte? Oo, Congressman Adjong. Pagpasensyahan nyo na yung background ko kasi tayo ay hindi na naman nakapagbayad ng StreamYard.
Kaya nawala yung background ko dyan. No? Pero bukas, sa mga susunod na video, meron na ulit yan. So ito, pag panoorin ho natin mga pinagsasabi nito, kahit paano pagtyagaan natin. Di alam nyo kung ba't ko pinapanood sa inyo to kasi nga gusto kong i-correct yung mga pinagsasabi nila dito. So ito, panoorin natin. Tawag ng Malacanang si former President Rodrigo Duterte na one man fake news factory when he said that President Ferdinand R. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Well, ako... Ina. Oh. Ayan, ito. Nag-uunahan agad sila no? Sige, panoorin natin. Sabi niyo po rito. Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga Parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news kung baga. Tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa Anong inaano ng tao? Yung pinagsasabi mong inaano ng tao? Duterte, inaano ng tao? O baka kayo? Ang inaano ng tao pinagsasabi nito ni Ortega? Tsaka hari ng parang puro fake news ang Duterte. Dahil na. Sure ka? Akala mo talaga kung maka-acting sila yung aping-api no? Akala mo talaga sila yung nagsasabi ng totoo no? Ang guguling ng mga kutong lupang to. Nakita mo sa facial reaction nila, alam nyo ganito yan Ang tao, ang totoong fake news, alam nyo, hindi mga Duterte, kayo yun. Anak na tiniteng, bakit ko ba nasabi? Ultimo nga si Marcos Jr. Diba? Ang dami niyang ka-fake news yan na pinagsasabi. Doon pa lang sa KOJC, paulit-ulit ko sasabihin yun. Yung sa KOJC nga, sinabi niyang walang mga baril yung mga tao doon. Ay, yung mga tao doon, yung mga pulis doon. Kitang-kita naman na sa video. Tsaka, about fake news, alam nyo, hindi ito kasi, alam na natin na ito ay maliwanag na mind conditioning lang. Mind conditioning na mga to. Na mind conditioning lang yung mga tao para maniwala sa kanila. Wala na tayong magagawa, hindi naman hiniwala sa kanila. Kabisado naman na tong mga to. So tuloy. Hari na. Father faker? Father ng mga fake news? Ganun? Mother faker? Wow! Anong tatawag natin sa kanila? Father faker? Mother faker? Father faker, mother faker, motherfucker, gano'n. You are motherfucker. Sige, eto na, sige na. Tawagin na natin, sige na. Ano na namin yung sinasabi mong mother faker or father faker? Ano naman tatawag namin sa'yo? Motherfucker. Ay, si Congressman Ortega, motherfucker. Hoy, inis na naman itong mga to. Mother faker, mother faker. Mga pautot mo rin no? Mga pautot mo rin hanggang panga mo Parehas na tayong walang lego. Anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ngayon? Para mga... ano ding tawag sa mga anak mo? Liter packer, ganon. Hindi ito sorry kasi sinasabi parang pati yung mga anak ni PRRD, paano yan? Kasi syempre may anak yan na si Kitty. So yung iba pang anak ni PRRD hindi naman nakikisali sa issue ng politics. So kapag pinunto mong mga anak, kasama na lahat dyan. Ngayon, balik lang sa'yo yun. So kung ibabalik sa'yo yun, kagaya ng sinabi mo, anong tatawag namin sa mga anak mo din? Pero sorry, hindi naman kami din ganun. Hindi kami katulad mo na
Alam nyo dito, nakakahiya lang dito sa mga congressman na to. Pinatunayan lang nila na mga hindi sila mga professional. Pinatunayan lang nila na unprofessional sila. Kasi isipin yung maigi. Kung hindi naman pala totoo yung sinasabi ni PRRD, ba't kayo na-hurt? Bakit kayo nasasaktan? Motherfucker? Sarap pagtripan dito, balik agad sa kanila no? Ganun yung dating nila, para mga super villains. Wow. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa, lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang excuse me walang naninira sa inyo. Kayo ang sumisira sa sarili nyo. Kayo ang sumisira sa sarili nyo, hindi yung tao, hindi kami, hindi ang mga Duterte. For your information, Father Parker. Ay, hindi pala, wait lang. Congress Speaker pala. Yun, magandang yan sa inyo yun, no? Kung ang tawag mo kay PRRD is Father Speaker, ikaw naman ang tawag namin sa inyo ay Congress Speaker. Ayan itsatay walang balat sibuyas. Asaran lang. Kung ikaw balat sibuyas kang hinayupak na Ortega ka, walang ganunan. Asaran lang. So tatawag namin sa inyo ngayon, kayo po ngayon ang Congress Speaker. Ganda no, parang Ortega tunog speaker yun. Tunog house speaker yun. Baka malay mo ikaw pumalit kay Martin Romualdez. Diba? Palakpakan naman natin yung mga palakpakan naman natin yung Congress Speaker. Ang ina mo akala mo. Congress Speaker, hindi kayo makakaisa sa amin. Depende na lang pag pinapatay nyo kami. Sa lahat ng mga kapanood dito kapag namatay ang isa sa mga DDS vlogger, lalo na sa Banateros, wag naman sana. Alam nyo na kung sino-sino ang mga nagpatumba. Wala akong sinasabing Congress kasi may mga inggit sa amin yan. Malay nyo, mga tansu vlogger. Okay, tuloy. Yung kasi nakikita nyo, napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Wow. Ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa. Wow, ang dami solusyon na nagagawa. Bakit yung sa BICAM di nyo mapag-usapan? Bakit yung sa mga budget, flood control budget, sa GSIS, Maharlika Fund, flood control, BICAM, SSS, ang daming mga budget na dapat nyo solusyonan na hanggang ngayon asan na. Ba't hindi nyo man lang mai-explain sa amin kung yun ba ay talagang ginamit para sa masang Pilipino? O baka yun ay ginamit lamang sa pang-ayuda sa masang Pilipino? Kung solusyonan, saan? Hindi nga namin naramdaman Yung mga problema natin na nandyan, ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na... Ito mga paawa ipik no? Mga paawa ipik talaga nitong mga to. Ang titindi, akala mo talaga totoo yung pinagsasabi niya. Hindi ba sila nangingilabot sa mga pinagsasabi nila na parang alam niyo yun na yung trabaho ng gobyerno katulong ang House of Representatives. Anak ng teteng yung mga distrito nyo nga hanggang ngayon wasak-wasak yung mga palengke. Hindi ko nila lahat. May ilan dyan so mamaya pakita natin yun. Response sa katulong,
gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, ewan ko ba, parang faker, hater, parang gano'n yung mga dating nila. Stress na siya, no? Stress na si Kong si Kong Ortega eh. Si Kong Faker, stress na eh. O guys hindi na ngayon ang pangalan niya na ho, ang itatawag na ho natin sa kanya ay si Kong Faker. Yan ang sabi niya kay PRRD, so ibalik natin sa kanya. Stress na siya, nakagano'n na. Ganito lahat na lang gawin namin Ay, nako, Kong Faker. Ang tawag doon? Bad vibes. Wow, nakaka-bad vibes. Bad vibes, di wow. Ako, wala akong nakikitang indikasyon or karakteristik ang Ito pa yung Kong Faker number 2. Pulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leading towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila is sirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? I don't think so. Pangalawa, itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want. Ang pinupunta kasi dito ni Adyong, ni Kong Faker number 2, kung diktador ba daw si Marcos, dapat daw walang umaano sa kanya, walang tawag dito, walang katulad niyan, yung parang binabara yung mga pagkakamali niya. So ganito kasi ang Kong Adyong. Unang ginipit, ang dami ni. Kung gipitan lang ang usapan, ang dami ng ginipit ni Marcos. Sobrang dami na. Lalo't pag alam na kakampi ng mga Duterte. Naku po, kaya wag nyo kaming bilugin sa mga ganyan nyo, mga Kong Faker, ha? Oo. Kung kayo, nababad trip kayo sa sinasabi ng mga Duterte, na yun ay para sa amin ay katotohanan, kami naman mas bad trip din sa inyo. Mas bad trip kami sa inyo. Puro kayo kuda. Yung distrito nyo ba, okay ba? Pag okay, di wow. Kaya ito talagang talaga sila no? Yun nga yung sinasabi ko nung nakaraan Kapag may issue sa mga Duterte, biglang buwelta agad tong mga Kong Faker. Oo, biglang press con agad sila, press conference agad sila, friends conference. Yan, kinorek ko. No, ganyan yung mga nangyayari sa kanila. No, parang ginagawa nila is parang alam mo yung puppet na may nagko-control na dalawang kamay. Oy, ganito. Hindi kasi baka naman kasi ganito. Oo, baka mamaya binanatan na naman si Marcos. Kasi ito isipin niyo maigi Alam niyo kung bakit sila nasusupalpal ng mga netizen? Bakit nasusupalpal sila? Bakit nabibisto sila na sila ay mga Kong Faker? Kasi isipin niyo maigi. Unang bumanat si Marcos Jr. So nirebatan ni PRRD, bumanat ulit si Marcos Jr. So ngayon, nung pagbanat ni Marcos Jr. ulit, binanatan ni PRD. So bumanat ulit si Marcos, bumanat ulit si PRD. So ang tanong dito, bago sana kayo na magsalita na fake news ang mga Duterte, sana ginawan nyo rin ng komento
yung mga pinagsasabi ni Marcos Jr. Kaya kayo na tinatawag na Kong Faker eh. Kaya nagagalit sa inyo yung mga tao kasi nga ganyan yung ginagawa nyo. Kahit papaano sana, kasi hindi nyo rin kasi ginamit utak nyo. Kahit papaano sana, ang strategy, ito tuturuan ko kayo ng strategy para hindi kayo masyadong bistado ng mga tao. Kaya ito gawin nyo. Kunwari, hinihimay nyo rin yung mga sinabi ni Marcos Jr. Tapos, hihimay nyo rin yung sasabihin ng ni PRRD. Kaso, paano nyong hihimayin kung sunod-sunuran kayo sa kanya? Dapat kasi ganoon para hindi kayo bistado. Dito, halatang one-sided kayo. Di nyo nga man lang kinementohan yung mga sinabi ni Marcos eh. O bakit? May katotohanan ba yun? O yung mga batang nawawala doon nung panahon ni PRRD, may katotohanan yun? Kung ang tawag sa inyo ay Kong Faker, ang tawag naman kay Marcos Jr. ay Master Faker. Yun ang tawag kay Marcos Jr. Master Faker. Alam niyo, hindi ko natatapusin yun. Naiirita ako sa mukha nila. Dito tayo, may mas matututunan pa tayo dito sa tanong ni Ted Pailon mapatungkol sa martial sa EDSA People's Power. Alam niyo, etong katanungan ni Ted na to, napakagandang malaman ng mga kabataan nito. Magandang mapanood nila to, magandang malaman nila. So, tsaka ito medyo nakakaramdam na ata si Ted Pailon ng People's Power. So, totoo lang. Kasi hindi parang, basta sa akin sa akin iba yung sa akin iba yung dating nung mga tanong. Okay, kaya hindi ako kasi mataas ang ko kay Pastor mataas yung nakikita kong potential, hindi lang pang Senado kundi pang presidente din talaga. No? So, yun, mangyayari yun pag naging matino na ang umuupo sa ating gobyerno, ang namumuno sa atin. Kasi kapaulit-ulit namin sinasabi, pag bulok ang leader, pag bulok ang pinuno, pag bulok ang ugat, bulok din ang buong puno. No? Ulitin ko, sa isang puno, palagi ko sa inyo inaano sa isang puno. Saan nabubuhay ang puno? Ano ang pinakapuso, pinakautak ng puno? Walang iba kundi ugat. Pag walang ugat ang isang puno, hindi mabubuhay. So kapag bulok ang ugat, bulok din yan lahat. Diba? So kagaya ng gobyerno, bulok ang leader, bulok ang namumuno sa bayan, ano pa ba aasahan mo sa mga nasa baba nun? Di bulok din. Ang ganda nito, ang ganda pag-usapan nito talaga. Tuloy pa natin. Ginawa lang 1997 Constitution, naglagay na lang provision na ang Congress ang magdi-decide, hindi ang presidente. Yan Alam nyo, mas maganda siguro to, ihiwalay natin ang video to. Babalikan ko to. Ang ganda nitong topic na to, no? So kasi dito, sinabi niya rito, ulitin natin ng konti. Ang pwede lang magtanggal ng martial law during that time was the president. No? Kaya, nung ginawa lang 1987 Constitution, yan ginawa ng 1987 Constitution ay naglagay na lang provision na ang Congress ang magdi-decide. Naglagay ng provision na ang Congress ang magdi-decide. Anong nangyayari ngayon? Tanong lang naman, anong nangyayari ngayon? Hindi napapansin yung ginagawa ng Congress. Diba? Anong ginagawa ng Congress? So, ibig sabihin, kagaya ng paulit-ulit ko rin sinasabi na kung ano yung ginawa ni Senior Marcos noong 1987, ginagawa na rin ngayon. So, sa madaling salita, mas ang nangyayari, katulad na lang, about impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sila ang nanguna, sila ang nagdidesisyon.
Diba? Imbis na kunin nila yung pahayag ng taong bayan kung karapat-dapat bang i-impeach si BP Sara. Pero hindi. So ganito rin pala. So nangyari din pala to noon. Ako, hindi pa ako pinapanganak noon. Pero at least may magandang ibinabali. May magandang naririnig tayo sa komento na to. Pero ibubukod natin to ng video. At dito na tayo sa video na kumakalat ni Martin Romualdez. Ano kaya to? Bago ko i-play, maghula muna kayo dyan sa comment section. Si Martin Romualdez ba ay nagpupulburon din? Dito sa video na to Ako'y nagtatanong lang. Si Martin Romualdez ba ay totoo pala talagang mabait? Oo. O si Martin Romualdez ba ay talagang isang tinatawag na Judas ng bayan? Comment nyo lang po dyan. So, eto na siya. Ano nga ba itong video? Alam nyo, ito nga sinasabi ko nga kanina na nakakahiya. Nakakahiya itong video na to kasi nga, kung iisipin nyo maigi. Wait lang, nakikita yung chan ko. Ingat natin konti. Yan. Kung iisipin nyo maigi, no? Itong video na to, sa dinami-daming pera ng Pilipinas na dumadaan kasi 'di ba sinabi ni BP Sara na ang humahawak ng budget ng Pilipinas ay walang iba kundi si Martin Romualdez at si Saldico. So kung iisipin niyo kung totoo 'yun, bakit hindi to masolusyonan ni Martin Romualdez? So ano nga ba tong video footage na to na ipapakita ko? Ito po 'yun. Yan. So dito sa video na to ay isang lumang palengke. No, isang lumang ito po ay hindi ko po from Mr. Real Talker po ito. Isang lumang palengke na tadtad na parang pinaulanan ng bala na tadtad ho ng butas. At ang masama pa dito, saan bang lugar ito? Walang iba po kundi sa Tacloban. Tacloban Supermarket, Mauran Gawas, Patiha, Sulud. Panoorin natin to. Play. So tanggalan na lang natin ng sounds kasi sobrang ingay, no? Grabe, grabe naman to. Basang-basa yung loob ng palengke. Tingnan nyo guys, Kung may kita nyo yung bubong, butas-butas na. Ayan, tignan nyo, Tapos yung ibang mga tindahan dun sa loob ng palengke, may trapal na lang na bubong. Para nga naman hindi sila mabasa. Ay, no. Ang lupit naman. Grabe, parang... alam mo yung tipong namalengke ka o kaya alam mo yung tipong napadaan ka sa isang palengke, gusto mong sumilong dahil umulan, yung pala mababasa ka rin pala doon. Sa pinakamalupit pa dito, umaabot ng Davao itong si Martin Romualdez sa pamimigay ng ayuda, pero yung lugar niya hindi niya mapaganda. Tingnan nyo. Grabe, ipi-play lang natin yun dyan. Isipin nyo maigi yun, kung saan dumarating si Martin Romualdez sa pamimigay ng ayuda. Tapos dito, hindi niya masolusyonan itong lugar niya. Magkano lang naman budget sa pagpapagawa ng palengke? Isipin nyo maigi yun. Tapos, ito pa malupit. Kung yung palengke nga hindi mo mapaganda, paano mo pa mapapaganda ang buong Pilipinas? Hindi totoo yun. Kasi nga, di ba, may bali-balita na etong si Martin Romualdez ay may balak na tumakbong presidente. May ambisyon na maging presidente. So kung dito pa lang sa mismong lugar niya, at palengke na ito, super public market, ganito na yung sitwasyon, nakakatakot ito.
Sa madaling salita, hindi deserve ni Martin Romualdez na maging presidente. Hindi siya pwedeng maging presidente. Kasi ito, isipin nyo, bakit minahal ng taong bayan ng mga Duterte? Kasi nga, unang-una, yung nakita nating ganda at ayos, disiplina, at matiwasay na pamumuhay sa Davao. So doon, wala kang makikitang mga ganitong palengke. Kahit nga doon sa iba't ibang lugar, sa Makati, Taguig, sa iba't ibang yung public market nila, upgraded na. At sobrang ganda, yung ibang ang palengke, naka-aircon pa. Tapos ito, pang 19 kopong-kopong pa tong palengke na to, hindi mapayos. May mga video pa nga na pati yung mga kalsada, pati yung kalsada, rin, baku-bako na. So doon pa lang napakaliwanag na kung yung lugar mo hindi mo mapaganda, hindi mo kayang pagandahin ang buong Pilipinas. Kaya kung sakali man sa darating na 2028 election na tumakbo ito si Martin Romualdez bilang presidente, alam na this. Alam na natin kung anong gagawin natin. Katulad na lang kay Pastor, bakit kung mapagbigyan si Pastor na maging presidente or vice president, senator, kung halimbawa man na, kung halimbawa, kaso sa Davao, maayos naman na dun. So halimbawa, ayan isa sa maging plano ni Pastor Apollo yung gano'n na, lahat ng palengke sa Pilipinas, kailangan malinis, kailangan maganda, kailangan mabango kahit palengke yan. Diba? Ang ganda nun. So dito sa video na to talagang grabe, butas-butas Akala mo pinaulanan ng bala yung pinaulanan ng bala yung palengke. Hindi naman sa panglalait diyan sa palengke ng Tacloban. Kaso ito nga po ang ibig ko po sabihin isang House Speaker na ilang taon nang nakaupo dyan sa inyo, ilang taon ng congressman, ilang taon nang daanan na nga kayo ng bagyo dyan, tapos ang ano ba naman yan? Hindi yung palengke nyo, hindi niya mapagawa-gawa. Ano kayang klase yun? Tapos kung ipagtanggol para siya nitong mga baby garapata o tawagin nating congressman faker, akala mo talaga napakaganda ng ginagawa ni Martin Romualdez. Una-una, yung lugar niya nga, hindi niya mapaganda Tapos tutulong pa siya sa iba. So isang lang yun, isang tinatawag na pakitang lamang yun. Tutulong ka sa iba pero yung lugar mo di mo mapaganda. Ano kaya yun? So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napanood nyo at dito sa video footage nakuha ho doon sa palengke ng Tacloban na kung saan ay doon po distrito itong or doon po nakaano si Martin Romualdez, the future Prime Minister of the Philippines. So comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun ingat po palagi. God bless and peace, and PDP laban, straight lang tayo. And siyempre, number 1, Pastor Apollo Sikibuloy. Bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.